Sino ba ang mayor ng Davao City? Hindi ba yung anak niya? Si Mayor Baste Duterte. So, ang ibig bang sabihin nun, napaka-inefficient ng anak niya? Barado na naman po ang Tatay Digong nyo. Pati na rin si Baste na mayor ng Davao City. Kasi, di ba, pinapakalat na naman nila at inaatake na naman nila ang ating mahal na Pangulo na si PBBM na nagkalat na naman daw ang droga at marami na namang droga sa Pilipinas at hindi nakaligtas sa pandinig at sa mga mata ni Yusek Castro ang Davao City. Kasi 'di ba magaling siya So ini-interview siya ng mga reporters at ito sinabi nga nakasama daw pati sa Davao City. And recently 'di ba madaming nahuli na mga drug addict doon sa kanila. So ayan, binarush sila ni Yusek Castro. Pinapalabas nila kasi 'di ba na napaka-weak leader ni PBBM, napaka-inefficient daw kasi hindi katulad ng sistema ng leadership nila ang leadership ni PBBM. Kasi si PBBM natin ay sa tamang pamamaraan lamang at hindi katulad nila na dinadaan sa karahasan. 'Di ba? So ayan, nasampulan sila, nagbumirang sa kanila yung mga pinagsasabi nila na paninira na naman at layuning pabagsakin na naman ang imahe ng ating Pangulo. Na i-imprint na naman sa minds ng mga tao na inefficient and weak leader daw ang ating PBBM. Pero alam nyo hindi, di ba, na-impeach na si VP Sara. Kunting panahon na lang at matutuluyan na siya. Di ba? Hello beautiful people, ito na naman po ang inyong lingkod, the one and only Marisol Templo, just I, myself, and me, na muling maghahatid at mag-share ng mga bagay na dapat yung malaman at ito'y hindi fake news pagkat totoo lamang. Ano po, lagi tayong may ebidensya dito pagkat sa channel natin, no to fake news. Sa mga hindi pa po nakasubscribe bago ko ipanood sa inyo ang video, please subscribe, like, and share. And share please para dumami tayo. Pagkat sa pag-share nyo, natutulungan nyo rin ako. At hindi tayo bayaran dito ha. Ako po'y nag-iisa lamang at wala akong mga kasamang katulad kong PBBM vloggers. Ako'y nag-servisyo lamang po para sa ating bayan at para na rin sa layunin ko, of course, na alam naman nating lahat na ang pagbablog ko ay pinagkikitaan ko rin. So, hindi ako bayaran ng mga ng gobyerno, ano po, hindi ako ganon. Siyempre, binabayaran ako ng YouTube, yun lang po. Kahit maliit pa lang kasi yung channel natin, nag-uumpisa pa lang ako, kaya paki-share naman po at subscribe. Ayan. So, ayan, panuorin natin yung pambabara ni Yusek kay Duterte at sa mga DDS supporters niyan. Ano po? Ayan. Good afternoon po, Attorney. Sa Mandaue rin po sinabi po ni former President Duterte na bumalik na po yung droga sa Davao, Cebu, and Manila. Marami na ring mga tambay ang na-hold up at mga nasasaksak. Reaction po dito. Davao, including Davao City? Oh, okay. Kung Davao City pinag-uusapan natin, sino ba ang mayor ng Davao City? Hindi ba yung anak niya? Si Mayor Baste Duterte. So, ang ibig bang sabihin nun, napaka-inefficient ng anak niya? Again, ulitin natin, nasaan ang data patungkol rito? At tandaan natin, nung panahon niya, at least ngayon may record kung may namamatay, nung panahon niya, menong bang nare-record doon sa mga biglang nawawalang mga tao? Tanong lang natin yon. So, dapat yun siguro, alamin din niya. Pero as of now, sabi nga natin, anak niya ang namumuno sa Davao City. Bakit ganun ang kanyang lungsod? Ivan Medina, GMA7. Yusek, kakapanumpa niyo pa lamang po ngayong araw na ito as Undersecretary and Palace Press Officer. And you come out with guns blazing. Ito na ho ba ang magiging communication stance ng Administrasyong Marcos starting today? Siguro ganito lang po talaga ako. When it's for the truth, ilalaban natin yan. Wala tayong, hindi tayo
sasagwa ng anumang fake news. Basta kaya maalab ang damdamin natin sa pagsasalita is because we know we are fighting for the truth. Do you think it has come to a point that the administration needs to take this, firmer stance against fake news because it has already gone to worrisome levels? Yes, we have to fight for that. We have to fight against fake news. Otherwise, yung mga tao na naniniwala sa kanila, maiiba ang isip nila. Maiiba ang diskarte nila. It is our obligation, especially tayo, mga taga-media. Dapat nating iparating sa taong bayan, ano ba ang katotohanan. Iwasan natin yung mga intriga na walang basihan. As of now, kasi puro intriga eh. Puro intriga ang pinapasok sa utak natin. At nakakasira ito sa bansa, sa ekonomiya. Hindi po ba? Thank you. Oh, ayan, di ba? Barado sila. Nagbumerang sa anak niya, na si Baste, ang mayor ng Davao. Di ba? Pinagsasasabi na naman ni Duterte na sinisiraan si PBBM, weak leader daw kasi ayan na naman ang droga. Sa mismong lugar nila, sa Davao City, sino ba ang mayor doon? At sino ba ang dating mayor doon? Di ba si Duterte? Ibig sabihin, hindi na tatakot sa kanya mga tao. At ibig sabihin, hindi nagagawa ni Mayor Baste, di ba, na anak niya, yung gawain niya bilang mayor, na kontrolin at bantayan at sawatain yung mga drug addicts doon. O anong nangyari? Bakit hindi nila nagawang linisin? Pinagmamayabang nila, di ba, wala daw droga sa Davao, malinis daw, wala daw karahasan. Pero alam naman po natin na maraming nangyayari doon kababalaghan, di ba? So, recently nga, di ba, yung balita na marami na namang nahuli, 30 plus yata yun, na panoorin nyo na lang po sa news. Pero marami yun. I-research ko, tingnan ko kung mailagay ko dito yung video. Ano po, marami nang nahuling mga nagdodroga na naman. Employees ng Davao City. So, ayan. Diba? Bago nyo punain si PBBM, bago nyo sabihang weak leader, ayusin nyo po muna sa Davao City ang inyong mga tao. Kontrolin nyo muna ang sitwasyon doon, siguraduhin yung walang droga, at huwag nyong isisi kay PBBM. Kaya nga po, di ba, may mga barangay captains para sa barangay siyang mamamahala. May mga mayors para sa buong syudad siyang mamamahala. Di ba, may mga governors, congressmen para siya ang bahala sa mag-represent ng buong lalawigan. So, ganun po yun. May mga trabaho pong nakatoka sa bawat government officer. Kaya, hindi po yan dapat isinisisi kay PBBM. Kasi, kaya nga ibinigay sa inyo yung mga lugar na yan, kaya nga kayo ang mayor ng lugar na yan, to make sure na kaya nyong pangalagaan at ayusin ang lugar nyo. Diba? Para kayo ang bahala dyan. No? So, wag nyong susumbat o wag nyong ituturo o ipapamuka, paano ko ba sabihin yan, huwag nyong ibibigay yung kasalanan nyo sa iba, no? Ang galing-galing nyo di ba? Medyo nasasamahan din ako ng inis kasi ang bait-bait ng presidente natin di ba? Maka-Diyos, napaka-disente. Lately na lang bumibira at bumabanat sa kanila, naubusan na siguro ng pasyensya. Pero noon, never siyang nag-retaliate, never siyang sumagot, never siyang nanira at never siyang gumawa ng at never siyang sumagot sa mga paninira nila. Tahimik lang si PBBM, no? So sila itong mga maiingay, at sila itong mga marahas, sila itong mga grabe ang bunganga, no? At sila itong nagwawala, si VP Sara, di ba, yung dinino niya. So, well, anyway,